Sa Quezon City naman, nabunot ang ilang kawayan mula sa isang bangin at bumaon sa mga nabagsakang sasakyan. Dahil pa rin yan sa tuloy na pag-ulan na nagpalambot ng lupa. Kamustahin natin ang sitwasyon sa live na pagtutok ni Maki Pulido. Maki! Sa kabila ng abiso ng barangay, nahintayin muna yung assessment ng City Engineer's Office para matiyak na hindi tuluyang gumuho ang lupa ay pinutol ng may-ari ng dalawang sasakyan yung mga kawayan na bumaon sa kanilang mga sasakyan. Wala naman daw kasing dumating mula sa City Engineer's Office, kailangan na nila yung mga sasakyan para makapaghanap buhay. Alas 6 ng umaga kanina, nabunot ang mga kawayang nakatanim sa gilid ng bangin dahil sa paglambot ng lupa at bumagsak sa dalawang nakaparadang sasakyan sa Don Vicente Street, Barangay Bagong Silangan, Quezon City. Parang humangin lang naman. Tapos bigla lang narinig na may bumagsak. Tapos bumagsak na pala yung kawayan. Tinanim ni Dondon ang mga kawayan sa pag-asang mapigilan nito ang pagguho ng lupa. Ito kasi ang bahay niya, nasa gilid na mismo ng bangin. Wala naman malilipatan. Kung meron lang, bakit hindi? Puwersahan ng pinalika sa mga nakatira sa tatlong magkakatabing bahay sa gilid ng bangin. Ang mag-asawang Dondon at Merlin nagdala muna ng kaunting gamit at makikisilong muna sa isang Christian church, habang ang ibang pamilya makikitira muna sa mga kapitbahay. Papayagan lang daw silang makabalik kung tumigil na ang malalakas na ulan. Hindi ko rin alam, hindi ko nga, nablablanko eh. Hindi ko nga alam kung paano mangyayari o kaya mangyayari pa eh. Matagal na raw humingi ng tulong ang mga residente para sana mapatayuan ng riprap ang bangin. Lahat ng mga kandidato pupunta dyan. Pinapakita namin, picture lang sila, sukat-sukat. Wala naman nangyayari. Isang SUV at isang taxi ang binagsakan ng mga kawayan. Problema tuloy ang pang-araw-araw na gastos ng pamilya ng taxi driver. Sa araw-araw po namin na pangangailangan, dito lang po kami umaasa. Ito lang pang inaasahan namin, pinagkukunan ng pangkain namin araw-araw. Kaya hindi na nahintay ng taxi driver at may-ari ng SUV ang city engineer. Sa kabila ng abiso ng barangay, isa-isang initak ng taxi driver at kanyang mga kasama ang mga nakapatong na kawayan para matanggal ang sasakyan. Naunang nailabas ang SUV. Wala ma'am, kasi kung antayin pa namin ang city engineer, babalikan nila daw, kaya may dalawang bagyo pa. Pag naggumuho itong bahay, tatabunan na ng lupa ang taxi. Humupa ng baha sa Barangay Silangan pero hindi pa pinapayagang umuwi ang mahigit 1,700 evacuees dahil masama pa rin ang panahon. Pero si Meralisa, hindi raw alam kung may mauuwian pa. Kubo po. Sagpit-sagpit. Depende na lang po kasi nabasa na po siya sa ulan. Depende na lang po kung pwede pa siyang matirahan. Kasi yung mga plywood lumambot na po. Bahala na po. Sa evacuation center, may pwesto rin para sa mga alaga na mga lumikas dahil sa pagbaha. Quezon City Veterinary Office ang nagbabantay at nagpapakain sa kanila. Nagdeklara na ng state of calamity ang Quezon City para magamit ng LGU ang kanilang Quick Response Fund. Naka-alerto pa rin ang Quezon City, Mel, at kung kailangan daw ng tulong ay tumawag lang sa hotline 122. Mel? Maraming salamat sa iyo, Maki Pulido.